gawin mo ito kapag nanlamig yung partner mo para magsisi. Yes. Ito mga utol, may mga gawain din kasi na kung minsan kahit nanlamig na yung mga partner ninyo is parang wala lang din. Yung tipong parang okay pa rin sa kanila, dinediretso pa rin yung mga gawain nila na still patuloy pa rin sa panlalamig. Okay? Na in short na rin kung natatawagin is nagiging cold. So ano ba yung meron sa tao na nanlalamig or nagiging cold? Actually ito mga utol ha, klarong-klaro naman or obviously kapag nanlamig yung isang tao is siguro may hint na kayo. Wala naman kasing ibang rason dyan kundi kapag may someone. Wala pong partner, ito ha in my experience or based na rin sa studies natin is wala pong nanlalamig na partner kapag about lang talaga sa money matters or konting bangayan or kung hindi man kayo nagkakaunawaan. Yes, which is lahat ng ito ay makakaya at saka makakaya pa ng partner mo. Nakaya niya pa rin makipag go with the flow sa'yo. Not unless kapag may someone kasi yung isang tao ay hindi niya ito madadaya yung kanyang nararamdaman. Na kapag may tinitibok na yung kanyang puso na ibang tao is hindi niya ito mapipigilan. That's why yung nangyayari true sa actions ng tao ay nanlalamig. Yung tipong parang bigla na lang na nawala ng gana sa'yo. So ikaw naman na partner na nawala ng gana yung partner mo sa'yo is magtataka ka na oy teka lang, ano ba yung nagawa ko? Para lang doon sa pera? Para lang doon sa konting away namin is bigla na lang siyang nanlamig? Parang napakababaw naman. Yes, talagang napakababaw po kung yun lang yung maiisip mong dahilan. So ibig sabihin utol, kapag nanlalamig talaga yung isang tao ay may iba po yan na pinagkakaaliwan. Yes, which is may someone talaga. So ngayon, ito ha, validation na po yan utol. Sa may mga partner dyan na mga nanlalamig or nagiging cold, yung tipong parang hindi na rin makipagtalik sa'yo, ayaw na makipagtalik or hindi na naglalambing sa inyo, trust me, meron na po yung tinatarget or meron na po yung kinakausap. Then so ito ngayon, ano ba yung dapat nating gagawin para magsisi din yung isang tao na mas pinili niya pa yung ibang tao din or yung bago niya? So ito ngayon, sa society natin sa ngayon, actually matagal ko na rin pinapayo yung no contact rule and then pag pull away. Nasa gawain na ito, kung napapansin natin, kasi medyo ano na to medyo common na gawain. Yung pag-atras, yes, pag-unfriend, na hindi siya kikibuin. Yung mga ganitong kasing gawain sa no contact. Kung minsan kasi halos lahat na ng tao is nanonood din ng mga relationship advice kagaya neto. So may mga alam na po yung iba or yung karamihan na kung gagawin mo man or gagamitin mo man yung no contact rule ay alam na rin nila kung ano yung dapat nilang gagawin. Na which is hindi na rin natatalab or hindi na rin tumatalab. Diba? So sa mga gumagawa dyan or sa nakapaggawa na ng no contact rule, nag-radio silence man or nag-pull away man is kung napapansin ninyo sa ngayon talaga napakahirap na parang wala pa rin sa kanila. So ngayon, Kuya Kiko, ganun na nga. Nagawa na namin yung no contact rule, nag-pull away na kami pero still wala pa din. So ito ngayon, yes, syempre, handa tayo dyan. And then I know, lalong-lalo na sa mga nakausap ko na is nagawa na nga nila yung no contact rule and then wala pa rin. So that's why I always advise utol na kung napapansin ninyo, paulit-ulit yung advice natin na bakit ganun kaya Kuya Kiko? Kailangan ba talagang gawin ito? Na kasi parang biglaan naman or parang sobra-sobra naman. Yes, kasi ganun pa man mga utol, sa no contact rule na yan, sa kahit ano pa yung gagawin mo kasi sa ibang tao is hindi na po yan tumatalab. Lalong-lalo na sa situation na ito na nanlalamig yung partner mo. Hindi ka na kinikibo,
Yung tipong parang wala na siyang gana sa'yo, wala na siyang pakialam sa'yo. Nagsasama na nga lang kayo sa isang bahay pero wala nang pakialamanan. Ikaw is tuloy-tuloy ka pa rin sa pagsilbi sa kanya, tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikipag-usap sa kanya pero siya is walang gana. Then ito po yung kailangan ninyong gagawin. Walang iba utol, ito ha, narinig nyo na po ito palagi sa akin, which is yung pag-atras ng walang pasabi. Okay, na kung tatawagin natin is kailangan mong maging ghost or mang-ghost. Ha, halimbawa na lang, balik na rin natin. Kung inatrasan ka ng partner mo ng walang pasabi, di ba? So masakit ito. Na Kuya Kiko, umalis yung partner ko, hindi na nagpaparamdam. Nang walang pasabi, na walang malang explanations. So ngayon nababalisa ako, naku-curious ako. Ano ba yung meron? 'Di ba? So, which is matatawag natin na ng ghosting yung partner mo. So masakit. Nagkakaroon siya ng curiosity. So ganun din po yung gagawin natin sa ngayon. Nabibigyan natin sila ng curiosity sa pamamagitan ng pang-ghost. Sa pag-atras ng walang pasabi. Kasi ganun pa man, sa pag-atras mo kasi ng walang pasabi, hindi ka na humangad ng explanations kasi sa pamamagitan din ng salita na halimbawa na lang, nanlamig yung partner mo or naging cold siya, kahit ano pa yung sasabihin or kahit ano pa yung itatanong mo sa kanya ay wala ka ring makukuhang tamang sagot dyan. Which is puro lang yan paiwas, paikot-ikutin ka lang. And then yung isasagot niya sa'yo is kasinungalingan. Kapag kasi may ginagawang katarantaduhan yung isang tao utol, ang kasunod po niyan is yung pagsisinungaling. Kakambal po yan ng pagsisinungaling, yung katarantaduhan or yung panloloko. So, kahit anong katanungan pa yung sasabihin mo dyan, na kahit aanuhin mo pa, kahit aalugin mo pa yung kanyang utak, is wala ka po makukuhang tamang sagot dyan. That's why, again ha, umatras ka po, mark my word ha, walang pasabi. Walang nihay-niho, wala nang katanungan, wala nang explanations or no need na rin na humingi ka sa kanya ng explanation. Huwag mo rin siyang bigyan ng validation. Na babe, aatras muna ako ha, pasensya na, hindi tayo nagkakaintindihan kasi ingatan mo yung sarili mo, mahal na mahal kita, huwag nang ganun. My God. Dahil kampante lang po yung binibigay mo. Na mas lalo lang papasok sa isipan ng partner mo na, uy, okay to ha, kasi may chance pa naman ako magsawa ako sa bago ko or kung sasablay man ako sa bago ko, may reserba pa ako na babalikan. Na which is, ikaw po yun. So okay lang ba na magiging spare tire ka? Na magiging reserba ka lang? Option ka lang utol? Pagsawaan ka kung kailan niya lang gusto? And then babalikan ka na naman kung nagkatampuhan sila ng bago niya, kung naging malungkot siya. And then kapag nakakuha na naman ng buwelo, pera ka na naman. So paulit-ulit. So again, lalong-lalo na, ito ha mga utol, tandaan nyo pala, huwag na huwag nyo po itong gagawin kapag wala ka pong matibay na ebidensya. Okay? So ngayong nang cold siya, nanlamig siya, again may validation na tayo na there is someone. So kailangan mo pong halongkatin or maghanap ka po ng matibay na ebidensya. And then, once na nakakuha ka na ng matibay na ebidensya na may kausap siya, na may iba na siyang pinupuntahan, may iba siyang dinedate, yes, or kung ano-ano man dyan, then this is the right time na kailangan mo nang gawin yung pag-atras ng walang pasabi. Okay? So tandaan niyo po yan. Sure na po mga utol, para siya din mismo ay magsisi na balang araw ay wala na pala siyang mababalikan. Na mali pala yung nagiging desisyon niya na mas pinili niya pa yung bago niya. That's why nga nanlamig sa'yo eh. Yung panlalamig kasi is resulta po yan kapag by someone or may bago po na kinakaaliwan yung partner mo. Yes, through sa actions. So ganun po yun. Okay? So yun po mga utol, sana'y manilaw sa inyo yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PMS na kilang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan pa.